nihandang mga garapon, no, na paglalagyan ko tsaka baso ng ating water plants. Mga golden photos, ano, o kahit anong photos pala, no, kasi ito internode, putulin nyo yan, no, tapos tigda dalawang leaves, no, ating syngonium, spray lang tayo dyan para fresh yung kanyang itsura. Tingnan nyo, lakas makaganda. Hello everyone, this is Sir Misunao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Nag-iisip kasi ako nang i-display dun sa ating welcome area, yung ating tanggapan, yung office din sa may Mini Dino Park and Eco Garden. Iniisip ko, ayoko kasi nang masyadong makalat, ano, kasi kapag halimbawang nakapaso, nakalupa, minsan kapag nagdidilig talagang tumatapon yung lupa. And naisip ko lang water plants yung ating ilagay, ano. Pero merong mga nagtatanong sa akin din kung ano yung pwedeng water plants na halaman na makikita sa bahay, yung madaling hanapin, ano. Meron akong tatlong baso dito and tatlong klase ng water plants yung gagawin natin, ano. Kaya naman, samahan nyo ako ngayong araw na to. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Ayan, meron ako ditong mga nihandang mga garapon, no, na paglalagyan ko tsaka baso ng ating water plants. At ready na akong umikot sa ating garden kasi kailangan ko ng tatlong halaman, ano. Eto, baka yung iba sa inyo hindi alam na pwedeng gawing water plants itong mga halaman na to. Manood kayo, no, kung ano kasi. Kaya ito rin yung choice ko dahil marami silang varieties, ano. Kahit sa isang halaman, maraming klase na pwedeng pagpilian, ano. Kaya tara, ikot na tayo at humanap ng ating ilalagay dito sa ating mga hinandang mga garapon para gawing water plants at display sa ating office, ano. Tara, samahan nyo ako. Sa una nating halaman, ito pong mga golden photos, ano, o kahit anong photos pala, no, kasi ito, yun yung golden photos na tinatawag. Maraming varieties yan. Meron yung marble photos, ayan, no? Meron ding mga neon photos at meron pang yan yung ating pearl and jade kung tawagin, enjoy photos. Ayan yung mga uri nila, no. Pero yung mga karaniwan itong mga photos, maganda sila kasi dun sa variations nila sobrang ganda ng kulay, oh, kita nyo, no. At eto, kukuha tayo nito, no, pero ang pipiliin natin yung makulay na makulay. Tingnan natin dito, hanap tayo dito sa ayan, no, kasi itong mga photos ko dito sobrang na-invade na yata yung ating garden, ano. At mas maganda kapag kukuha kayo yung sa may nasisikatan ng araw para tingnan nyo ganda ng kulay, no. So ayan, meron dito naman manjula, kaso maliit pa yung manjula natin. Ito, kunin natin yung mga photos na yan, ano. So kapag kukuha kayo, piliin nyo yung maganda, yung pinakadahon katulad nito. Ganda ng variations niya, no. So maraming klase niyan. Merong mga iba't ibang variations, ano, pero itong golden photos yung kunin natin, ano. Yeah. Syempre yung simbolismo tinitingnan din natin dito sa mga photos, ano. Ito nga golden photos, yung kanyang madilaw na variations sumisimbolo ng gold, no, parang kaperahan. Tapos dahil nga heart shape siya na mabilog, parang sa wealth, yan yung simbolismo niya. And sinasabi nga na malakas mag-attract ng positive energy itong mga photos, no, dahil yung mga madidilim na sulok sa ating bahay na
pinamumugaran ng negative energy, kayang-kaya po nitong tanggalin at balansihin itong ating potos. Kaya ito yung una ko napili talaga. Ang pangalawa naman nating halaman kukunin, ito pong mga Syngonium. Actually mga Syngonium magaganda rin ang ganda rin ng simbolismo nito kasi pag ito nagkaroon ka ng 5 lobes dun sa dahon, maswerte dahil yun yung kumakatawan sa 5 elements ng Feng Shui. And maganda rin yung varieties nito dahil iba-iba rin may mga iba't ibang design. Ito yung normal green, tsaka itong mga Syngonium kasi parang changing color sila kapag naaarawan. Minsan namumula-mula, minsan naman berdeng-berde, depende so meron diyang mga iba't ibang klase. Ayan yung katulad nito, yung parang marble yung kulay niya. May pink pa niyan hanapin natin yung pink dito. Ayan, yung ating pink allusions Syngonium, ayan siya. And ito naman yung white white na allusion. So magaganda rin itong mga Syngonium, madali lang din alagaan kasi mabilis tumubo, mabilis umapang yung mga yan. Pero ang pipiliin natin yung nandito yung kulay marble itong napakagandang kulay nito. Tingnan nyo, parang mga plastic lang yung itsura ng kanilang mga dahon ang gaganda. So yun yung kukunin natin ngayon at ito yung napili ko. And sa huli-huli nating halaman, itong mga Monstera adansonii ay tinatawag din na Swiss cheese plants. Yun yung mga tawag sa kanya na alam niyo naman ang Monstera magaganda, pang sosyal. Ito yung mga halamang may butas-butas, may mga fenestrations. And this one is Blanchetti, yung kanyang varieties marami din yung varieties. Puntahan natin yung iba pa nating mga varieties. Ito yung talagang kilala natin, yung normal lang na Monstera adansonii adansonii. Yan, napakaganda nung kanyang dahon and yan, makita nyo mabilis din humaba yan ito yung normal, pero meron pa ng ibang varieties yan tulad nitong obliqua tinatawag. Ang ganda rin ng pagkaka design ng kanyang mga dahon, medyo crumpled na medyo narrow lalaki ng butas niya, tapos ang liliit at makikitid yung mga dahon ito nga look, tingnan nyo, palabas na yung mga iba pa. And ayan naman yung normal. So siguro itong normal na lang kunin natin kasi kumapit na dito sa pinupuntahan ng ating obliqua. So kailangan tanggalin na rin ito para hindi makaagaw dito sa ating obliqua At nalilito rin ako kapag halimbawang magkasama yan dahil yan, kala ko nga nag-anak ng normal tong ating obliqua. So kunin na natin tong ating tanggalin natin, nakakapit na siya masyado dito sa ating obliqua. Actually naputol na nga tong ating obliqua, tingnan nyo, look, pero at least buka yung nasa taas niya. And tanggalin natin yung iba pang kumakapit na halaman para manatiling maganda tong ating obliqua at solo niya lang itong kakapitan. And ito, marami na rin naman kaming propagations niyan. So ito na yung kunin natin yung normal lang, kasi yung iba sa inyo ganito yung talagang common na nakikita natin yung ganitong variety. So ito, kukunin ko na to. So ito na, simulan na natin yung ating paggawa. Actually nakuha ko na yung iba't variety. Unahin natin tong ating photos ikakat lang natin siya katulad din ng pagtatanim natin ng one leaf propagations pero kung gusto niyo na mas mahaba, pwede naman po yan. Yan, diyan kayo magkuha sa internode, putulin nyo yan tapos tigda 2 leaves kung gusto nyo nang mas kita, pero pwede naman yung one leaf lang katulad nito ganyan lang siya kaya lang kasi pag nilalagay mo as water plants, gusto mo medyo kita so habaan natin ng konti, tapos kung ano yung matira
Yung lagay natin. And ganoon din ito. Ayan. So this one, putulin lang natin yung mga aerial roots niya, no? Tapos ganyan, para yan ay pinaka-design mo. Ayan, ikakat mo lang siya ng paganyan, no? So ito na yung ating unang halaman. Next natin naman, syngonium. Ang mga syngonium, madali lang yan, no? Pag kinat mo yan, nakatayo na yan ng ganyan, no? Kaya lang, pag halimbawa katulad nito, mahaba na, kailangan natin putulin, ano, para lahat sila nakatayo. So dito sa syngonium, pwede na dyan yung isang leaf lang, ano, basta may nodes. Ito po yung pinaka nodes niya, kita nyo yan, kailangan may nodes siya. And madali itong ikorte dahil puro patayo na to. Pag siniksik mo lang to sa tubig, yan, maganda na. So etong isa na to sobrang haba na, maliliit pa down, ibubukod ko na lang to ng tanim. And ayan, so itong mga nakuha natin isang bungkos, yan yung gagamitin natin. Next naman natin itong ating Adansonii. Ito pa, meron pa dito nasamang syngonium, lagay natin dyan. And dito rin sa Monstera Adansonii, pwedeng mahaba, pwedeng 3 nodes, pwedeng 2 nodes, depende sa layo ng kanyang mga nodes, ano, kasi mas ang mga Monstera Adansonii malalapit, unlike ng pothos, sobrang layo, no, nung nodes niya. Ito magkakalapit, kaya pwede 3, no, or pwede 2, depende sa layo ng nodes. Pero ako, tingnan nyo, 3 yung pinukuha ko, no. And yan, patuloy na natin. So ito na yung ating Adansonii. At ngayon naman yung pag-arrange nito sa tubig, yung ating gagawin, ano, dun sa ating pinaka, yan, mga garapon, no. Arrange na natin to. So unahin natin yung ating potos. I-arrange natin siya sa ating yan, isang basong tubig, no. So madali lang naman, ganyan nyo lang siya. Actually pwede nyo nga itong itali-tali, ano, ganun din, tanggalin yung mga aerial roots. Yan, bababad nyo lang siya ng ganyan, madali. Yung nasa upper, yung hindi nyo ibababad, yun ang tanggalin nyo ng aerial roots, no. So lagyan nyo lang ng ganyan, send lang natin ang ganyan. And ito pa, aerial roots ang pinaka, yan, para maganda yung itsura niya, no. So ito, ganyan lang naman. Pwede ito talian nyo kung gusto nyo, no, pero kung gusto nyo at is lang, ganyan lang, oh. Look, meron na kayong napakagandang water plants, ano, na pwedeng ipang display, no. And sunod natin yung ating syngonium. Ito madali lang tong i-arrange kasi kita nyo, tayo na siya. Ganyan nyo lang siya, gusto nyo lang ng ganyan. And yan, mabilis naman mag-develop yung kanyang roots niyan. Cut natin yan. And look, yan, ibabad lang sa tubig, tapos konting mekos-mekos lang yan. Look, meron na kayong syngonium water plants. Next natin, yung huling-huli, syempre yung ating Monstera Adansonii, no. Yan, arrange din natin, lulubog lang natin pa ganyan. So pag mahaba yung roots, bawasan nyo na rin, magde-develop naman yung roots niyan eventually. So ayan siya, look. And last one is yan. So ito na yung ating Monstera Adansonii, no, na water plant. So ang gagawin natin ngayon is
sprayan ko to ng tubig para magandang fresh yung dahon niya, no, pag dinisplay. So pakita ko rin sa inyo. Ito na yung ating plants. Sprayan ko lang yan ng ganyan para mas maging fresh, no. Yan, bago natin i-display. At ito rin isa na to, ating syngonium. Spray lang tayo dyan para fresh yung kanyang itsura. Tingnan nyo, lakas makaganda. And even tong monstera, so oh my god, ang ganda rin. So tingnan nyo, ganyan lang spray nyo. Paano ba pag-alaga nito, no? Actually dapat po pinapalitan yung tubig dun sa ating ginawang water arrangement. Pwede nyo yan lagyan ng mga bato, pero ako I suggest at is na lang ganyan, kasi ito rin one way rin ng pagpo-propagate ng plants, itong pag-display sa kanila as water plants, kasi eventually ma-develop yung roots niyan, and makikita nyo na tutubuan talaga ng ugat dun sa tubig. Importante lang po na nililinis natin for health purposes din yung ating tubig. Kapag initlugan ng lamok, talaga namang yan, babahayan yan at iitlugan ng lamok. Regular na palitan yung tubig. Pwede pinakamatagal na yung 3 araw minsan, ganyan pwede na kayo magpalit niya ng tubig, kasi iniiwasan din natin dito yung mag-build up ng lumot, yung mga lumot kasi minsan hirin niya ng sakit ng tao, pati na rin ng halaman at minsan kapag sobrang babad naman yung inyong halaman na tinutubuan ng lumot, nagiging parang brittle yung kanyang mga nadidevelop na roots. So hindi rin healthy para doon sa plants. Kung gusto nyo ng magandang halaman at yung inyong water plants healthy, magpalit po kayo ng tubig. Pwede na siguro 2 beses sa linggo, or 1 beses sa linggo kung hindi naman masyadong madumi pa, wag lang magkaroon ng lumot, yung ating mga pinaka paso, kasi pag nangyari yan, maaari maapektuhan yung inyong mga halaman. So ayan, napakagandang pang display niya, yung iba gustong gusto talaga ng water plants, kasi ayaw nila nung pag nagdidig malalaglagan ng lupa, or magkakaroon ng messy na table. So nagawa nila, ganyan yung ginagamit nila, water plants o water display. So yan lang naman sa mga naghahanap ng gusto ng ganitong arrangement. Yan po, pwedeng po yan yung gamitin nyo, ng mga halaman. 3 halaman lang yan na madaling hanapin, maraming varieties, maraming variations, at social ipang display, napakadali lang gawin. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog at nalaman nyo na yung 3 halaman na pwedeng maging water plants o pwedeng mabuhay sa tubig, at the same time magandang pang display, at gawin nyo rin po yan, try nyo rin. Salamat ng maraming sa lahat ng nagla-like, nag-share at nagko-comment ng ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita niyo yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!